Kakapikit lang ni Arabella, nang makarinig ng malakas na mura ng kung sino. Arabella, what are you doing? Dumilat siya at naupo. Pilit niyang inaaninag ang mukha ng taong papalapit sa kanya. Bakit kasi ang dilim sa parteng ito? Hindi tuloy niya masyadong makita ang mukha ng taong parang pamilyar sa kanya. Niyakap niya ang sarili, nang umihip ang hangin. Nilamig siya bigla. Napangiti siya nang tuluyang makita ang mukha ng amo niya, dahil sa liwanag ng buwan. Ikaw pala, Sir Drake. Anong ginagawa mo dito? Medyo paos ang boses na tanong ng dalaga. Sobrang nahihilo siya, at tila ba umiikot ang paligid niya. Ilang beses siyang kumurap, habang nakatingin sa binata. Bakit parang kakaiba ang tingin nito sa kanya? Ikaw ang dapat tanungin kong yan, Arabella. Anong ginagawa mo dito nang nakahubad? Tinakpan niya ang dibdib gamit ang kamay. Nakahubad pala siya. Bakit ngayon lang niya naalala yon? Alam mo naman pala na nakahubad, bakit tumitingin ka? Nag-iwas ng tingin si Drake at tumayo. Diyan ka lang, kukuha ako ng tuwalya. Arabella, ano ba? Tinulak niya ito sa pool, at saka tumalon palapit sa binata. Sir, masarap lumangoy, samahan mo ako. Hinawakan ni Drake ang mukha niya, at saka inamoy ang bibig niya. You're drunk, Arabella. Napasabunot ang binata sa basang buhok. Bakit kailangan mong maghubad? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap magpigil? Tumalikod ito, at akmang aalis nang magtanong siya. Bakit ka nagpipigil, sir? Hindi kaya gusto din nitong umiinom. Katulad ng ininom niyang alak pala. Hindi nagsalita ang binata, nanatiling nakatalikod ito sa kanya. Dahan-dahan si Arabella na lumapit sa amo niya. Bakit ganon? Kahit nahihilo siya, ay nakikita niya ang kakisigan nito, sa tulong ng liwanag ng buwan. Humarap sa kanya ang binata kaya natigilan siya. Paano ang mga mata nito, ay matiim na nakatingin sa kanya. Puno iyon ng emosyon na hindi niya mapangalanan. Sir Drake, huwag ka magpigil. Kung gusto mo ng alak ay ikukuha kita. Nanlaki ang mata ni Arabella, nang hilahin siya ni Drake. Teka naman, sir, walang lunuran. Hinawakan ng binata ang mukha niya, at saka sinakop ang lobi niya. Nawala ang hilo ni Arabella, dahil sa ginawa ng amo niya. Imbis tumutol ay pumikit siya, at hinayaan ito sa ginawa. Kiss me back, Arabella. Utos ni Drake sa pagitan ng paghalik. Grabe naman itong amo niya, pati ba naman sa paghahalikan nila ay mag-uutos pa. Nilayo niya ang ulo. Teka, sir, paano ba humalik? Hinabol pa nito ang labi niya bago sumagot. Just do what I'm doing, babe. Ani Drake sa paos na tinig. Katulad ng sinabi ng binata, ay ginaya ni Arabella ang ginagawa nito. Ikanawit niya ang mga braso sa leeg nito. Hindi siya sa pool nalulunod ngayon, kundi sa mga halik nito. Natigilan siya nang maramdaman ang matigas na bagay, na tumutusok sa puson niya. Humiwalay siya sa binata. Talong mo ba iyon, sir? Galit na galit tila gustong manakit ng talong ni Sir Drake. Yes. Tumango ito saka siya hinila muli, at bumulong sa tenga niya. Ginagalit mo siya, Arabella. Ganito ang epekto mo sa akin. Nanlaki ang mata ni Arabella sa sinabi nito. Tila tinangay ng hangin ang kalasinggan niya. Mahinang natawa si Drake, sinuklay ang basang buhok, at iiling-iling na amahon. Dito ka lang muna, ani ni Drake bago umalis. Namumula ang mukha na tumingin si Arabella, kung nasaan ang bra at panty, na naalala niyang hinagis niya kanina. Kasar, kung pwede lang ilubog ang sarili sa pool, at hindi na amahon ay ginawa na niya. Bakit ba nagawa na naman niyang makipaghalikan sa amo niya? Ano ba itong ginagawa niya? Hindi niya nagawang tumingin sa binata, nang balutin nito ng tuwalya ang katawan niya. Hinatid siya ni Drake sa tapat ng kwarto niya. Bago siya pumasok, ay may inabot ito sa kanya. Nakalimutan mo sa pool na kangising sabi ni Drake. Lalo si Arabella na nakaramdam ng hiya. Ang walang hiya, paano nito nakuha ang panty at bra niya sa pool, nang hindi niya nakikita? Saka anong nginangisi-ngisi nito? Good night, babe. Pumaling ang ulo niya. Teka, napasukan yata ng tubig ang tenga niya, kaya kung ano-ano ang naririnig niya. Babe daw. Imposible naman. Pagpasok ay agad na dumiretso si Arabella sa banyo. Nakakahiya ka, Arabella. Bakit nakipagkiskisan ka ng lips kay Sir Drake?
Mahina niyang pinukpok ang ulo ng kamao niya. Sarap na sarap ka pa, Arabella. Baka mamaya ay mahawakan ka ng kademonyohan ng amo mo. Nakabalander pa ang katawan niya kanina. Nakakahiya talaga. Simula ngayon ay hindi na siya iinom ng kulay pulang likido na makikita niya. Alak pala iyon. Paano na ito ngayon? Hindi niya alam kung paano haharapin ang amo niya bukas. Kinabukasan ay halos hindi si Arabella makatingin ng diretso sa amo niya dahil sa hiya. Habang kumakain, ay ramdam niya ang paninitig nito sa kanya. Bakit kasi kailangan nakasabay pa siya sa pagkain? Eat well, Arabella. Mamaya ay aalis tayo. Nagangat siya ng tingin. Aalis sila. Saan naman sila pupunta? Napansin ni Arabella na lumalabas na ito ngayon. Hindi katulad sa narinig niya noon, na nagkukulong lang ito sa mansion. Hindi na lang siya kumibo, at kumain na lang tulad ng sinabi nito. Nabilaukan pa siya, nang pagtingin niya sa binata ay binasa nito, ang mapulang labi gamit ang dila. Bakit parang nang-aakit naman ito? Ang sabihin mo na aakit ka lang. Arabella, tili ng utak niya. Nang tumingin uli siya rito, ay may simpatikong ngiti na ito sa labi. Kinuha niya ang baso at uminom, pero lumabas yata lahat ng tubig sa ilong niya, nang kumindat ang amo niya sa kanya. Ano bang ginagawa nito? You okay, Arabella? Tumayo ang binata, at lumapit sa kanya. Pinatong ni Drake ang kamay sa dalawang balikat niya, at saka ibinaba ang ulo para bumulong sa kanya. Masyado kang tense. Hindi mo na ako crush. Mahal mo na ba ako? Mahal. Lakas din talaga ng tama nito. Magkaibigan nga sila ni Sir Liam. Pilit na pinakalma ni Arabella ang dibdib, na napakalakas ng kabog. Huminga siya ng malalim, at saka tumangala sa amo niya. Kung malakas tama nito, aba bakit hindi niya sabayan? Sir, umamin ka nga, mahal mo na ako no? Natigilan ang amo niya. Inalis ni Drake ang kamay sa balikat niya. Dumaan ang pagkalito sa gwapo nitong mukha, na bahagyang namumula na. Napangiti si Arabella. Akala siguro nito, ay ito lang ang marunong mangasar sa kanila. Napahalakhak siya sa isip. Ano ka ngayon, Sir Drake? Umayos nang tayo si Drake. Dumaan ang kakaibang kislap sa mata nito, habang sinusuklay ang malambot na buhok. Bakit ang gwapo talaga nito, kahit may pilat sa mukha? Bakit ang swerte niya, dahil palagi niyang nakikita ang kagwapuhan nito? Gusto ni Arabella na sampilan ang sarili. Ano bang sinasabi niya? Ano ba itong nangyayari sa kanya, at kulang na lang ay maglaway siya? Sumili ang mapang-akit ng ngiti sa lobby ni Drake. Paano kung mahal na nga kita? Anong gagawin mo? Akala ni Arabella, ay magaling siyang mangasar. Pero mukhang mas magaling ang amo niya. Hindi siya nakapagsalita. Tanging panlalaki ng mata ang nagawa niya. Alam din niya, na namumula ngayon ang pisngi niya. Sir, naglalandian na ba tayong dalawa? Kanda-otol na tanong ni Arabella. Ano ba kasing tawag, sa ginagawa nila ngayon? Nahigit niya ang hininga, nang ikutin ni Drake ang kinauupuan niya, at iharap siya rito. Pinatong ni Drake ang dalawang kamay, sa magkabilang gilid niya, at saka may ngiti sa labi na inilapit ang mukha sa kanya. Higit pa sa landian ang gagawin natin, Arabella. So you better get ready. Ani Drake. Napapikit si Arabella. Gumapang ang kakaibang pakiramdam sa katawan niya. Paano ba naman, amoy na amoy niya, ang mabangong hininga nito, na tumatama sa kanyang mukha. Kahit amoy ng hininga ng amo niya ay nakakaakit. Magtigil ka nga, Arabella. Site niya sa isip, lahat na lang ba ay nakakaakit para sayo? Dagdag pa ng kanyang utak. Inilapit ng binata ang labi sa tenga niya. Eat quickly, because we are going to leave. Huwag mong isipin ang sinabi ko. Malalaman mo din ang tinutukoy ko, one of these days. Ngingiti-ngiting bumalik ito sa upuan. Naguguluhan siya. Ano ang ibig nitong sabihin? Kung dati ay nasasaktan siya, sa mga sinasabi ng amo. Ngayon naman, ay sumasakit ang ulo ni Arabella, sa mga pinapakita, at pinaparamdam nito sa kanya. Pagkatapos maligo, ay sinuot niya ang blue dress na binili ni Drake. Hindi ni Arabella mapigilan, ang mapatalon sa tuwa, at magpaikot-ikot sa harap ng salamin. Ang ganda niya. Bagay na bagay sa kanya ang dress. Nagsuot din siya ng flat shoes na kulay puti. Ang jewelry set na bigay din sa kanya ng amo ay isinuot niya.
Natigilan siya nang makita ang refleksyon niya sa salamin. Tila ibang tao ang nakikita niya. Marami na ang nagsasabi na maganda siya, sanay na siya roon. Sa katunayan ay hindi naman niya pinagtutuunan ng pansin ang pagpuri sa kanya ng iba, pero sa nakikita niya ngayon sa salamin, ay totoo nga. Ang ganda niya. Nagwisik si Arabella ng mamahaling pabango, na bigay din ng amo. Naglagay din siya ng manipis na lipstick sa labi. Arabella, ikaw ang pinakamagandang nilalang ngayon sa lupa. Nasayo na ang lahat. Eksaheradang itinaas niya ang kamay, at itinuro ang refleksyon sa salamin. Kagandahan, kaseksihan, at kagandahan. Kagandahan na lang ulit. Hindi naman kasi siya matalino, hindi rin mayaman. Ngumiti siya ng matamis sa salamin, bago lumabas ng kwarto. Muntik pa siyang mapatili sa gulat, nang magkasalubong sila ng amo niya. Ilang beses siyang napakurap, isang white long sleeve ang suot nito, at itim na slacks pants. Namumutok ang malaking muscles sa suot. Pumikit siya, at pilit na iniwas na tumingin rito. Huwag kang titingin, Arabella. Baka hindi lang sa pagka-crush mauwi ang feelings mo. Mahinang bulong niya, na tanging siya lang ang nakakarinig. Ito na naman ang dibdib niya. Nag-uunahan na naman sa pagkabog. You look beautiful. Mahina ang boses na puri ng binata sa kanya. Dumilat si Arabella. Sumalubong sa kanya ang mata nito, na puno ng paghangang nakatingin sa kanya. Medyo awang pa ang labi nito, habang nakatulala. Sa sobrang ganda niya kahit ang amo niya, ay napatulala. Sa bagay, hindi niya ito masisisi. Siya nga na may-ari ng mukha niya, ay hindi makapaniwala. Sir Drake, tama na ang katitingin. Baka mahalin mo na ako ng sobra. Iwinasiwas pa ni Arabella ang kamay sa harapan nito, na kinapitlag nito. Tara na po, nauna siyang naglakad. Nabigla pa siya, nang pigilin siya ng amo niya sa braso. Nanlaki ang mata niya, nang pahirin ng hinlalaki nito ang lobby niya. Mas gusto ko ang lobby mo kapag walang lipstick, sabi ni Drake, habang titig na titig sa mga mata niya. Nadobol ang bilis ng tibok ng puso ni Arabella. Hindi niya magawang ialis ang mata rito. Bakit parang mas lumalalim ang pagkagusto niya rito? Ilang sandali pang tumitig ito sa kanya, bago nagpatiunang maglakad. Sinundan niya ito ng tingin. Baka bukas mahal mo na ako. Naalala niyang sabi ni Drake. Paano kung mangyari nga iyon? Pwede ba niya itong mahalin? Hindi maaari iyon. Hindi niya ito pwedeng mahalin. Sisiguraduhin niya na mapipigilan niya ang sarili, bago pa mangyari ang bagay na iyon. Sumunod si Arabella sa amo niya. Nakasandal ito sa sasakyan, habang hinihintay siya. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto ng kotse, bago ito sumakay sa driver's seat. Ang dami ng alam ni Sir Drake ngayon. May pabukas pinto ng kotse pang nalalaman. Kilig ka naman. Basag ng utak niya. Pinilig ni Arabella ang ulo, para alisin ang nasa isip. Hindi nagtagal ay huminto sila sa isang mamahaling restaurant. Akala niya ay sa pag-aaring hotel ng amo, sila magpupunta. Sinalubong sila ng 6 na waitress, na pinapangunahan ng isang lalaking may katandaan. Welcome Mr. Monteverde and Miss Arabella. This way please. Bahagyang yumukod pa ang mga ito, bilang pagbibigay galang sa kanila. Maglalakad na sana si Arabella, para sumunod sa mga waitress pero hinawakan ni Drake ang kamay niya, at ikanawit sa braso nitong nakaumang sa kanya. Naguguluhan na tumingin siya rito. Kailangan talaga nakakawit ang braso ko sayo, sir. Tumanggo ang binata, at bumulong sa kanya. Ayaw mo nun, nakakapit ka sa crush mo. Tukso ni Drake. Namula ang pisngi ni Arabella. Abat, sira ulo ta. Pagdiinan ba naman na crush niya ito? Hindi na lang siya sumagot. Habang naglalakad sila, ay napansin ni Arabella, na sila lang ang tao sa paligid, maliban sa mga grupo ng mga musikerong tumutugtog ng love song. Sir Drake, hindi siguro masarap ang pagkain dito. Bulong ni Arabella sa amo. Tingnan mo itong restaurant nila, maganda nga, wala namang customer na kumakain. Halata pa namang mahal ang mga pagkain rito. Mahinang natawa ang binata sa sinabi niya, inalalayan siyang maupo ni Drake sa upuan, bago ito umupo sa kaharap niyang upuan. Wala ka talagang makikitang customer bukod sa atin, Arabella. Because I rented this whole place for us, nanlaki ang mata ni Arabel, sa sinabi nito. Nagsimula na naman ang puso niya, sa malakas na pagtibok.
Bakit naman, Sir Drake? Parang mas rinig pa niya ang tibok ng puso, kesa sa sariling boses niya. Dahil first date natin ito. Simple lang ang sagot ni Drake, pero halos mabingi si Arabelle sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Hinawakan nito ang kamay niya, na nasa ibabaw ng mesa. Do you feel it, Arabella? 'Cause if your heart beating fast right now. Well, I feel the same way too. My heart is now beating, for the first time, and it's because of you. First date daw. Bakit hindi siya na-inform? Paano niya mapipigilan ang sarili, na wag mahulog pa kung ganito ang amon niya? Hindi ni Arabella alam, kung kailan, at paano natapos ang first date nila kagabi. Wala na kasi siya sa sarili, simula nang sabihin ni Sir Drake ang bagay na iyon. Tulala siya. Sinong hindi matutulala, kung ang amo na sobrang sama ng ugali, ay may paganon. Malakas talaga ng kutob niya, na pinagtitripan lang siya nito. Tapos kapag sumakay siya, ay saka siya lalaitin, at pauulanan ng masasakit na salita. Pero paano kung katulad niya, ay may crush din ito sa kanya? May first date na nga sila diba? Posible kaya na may gusto talaga ito sa kanya. Mahina niyang pinukpok ang ulo sa mesa. Tapos na siya sa lahat ng gawain niya. Tapos na din silang kumain. Pareho pa nga silang walang kibuan kanina, at hindi rin siya tinapunan nito ng tingin. Na-realize kaya nito, na hindi siya basta naniwala sa trip nito. Ang hirap naman ng ganito, ang gulo. Kausap ni Arabella sa sarili. Hindi na talaga niya alam, kung ano ang dapat niyang paniwalaan. May bisitang darating ngayon, Arabella. Ikaw na muna ang baalang mag-asikaso sa kanya, dahil ikaw ang narito. Sabi ni Miss Flor, habang abala sa paghahanda ng gamit, dahil pauwi na ito. Kumunat ang noo niya. Kaibigan po ni Sir Drake. Tanong niya. Umiling lang si Miss Flor. Aalis na ako, may date pa ako sa jowa ko, kaya maiwan na kita. Halata ang kilig sa boses ni Miss Flor, at sa isang iglap lang ay naglaho agad ito. Halatang excited sa date. Akala ni Arabella, ay may darating talaga na bisita, pero sumapit na lang ang gabihan, ay wala naman dumating. Matapos maghanda ng pagkain sa mesa, ay umupo na siya. Bakit ba ang tagal ngayon ng amo niya? Nagugutom na siya, at gusto na niyang kumain. Baka kapag nauna siya, ay magalit pa ito. Nagangat siya ng tingin, nang dumating si Sir Drake. Bagong ligo, at ang bango. Anak ng talong. Bakit ang sarap singhiyutin? Mas masarap pa yata ito, sa ulam na nakahain ngayon, pinilig niya ang ulo. Ano na naman ba itong naiisip niya? Muli siyang tumingin dito, para lang makita na nakatingin din ito sa kanya. Napalunok siya. Dapat pala ay naligo siya, para pareho silang mabango. Yung sinabi ko sa'yo, totoo lahat ng iyon. Take your time, Arabella. Hindi naman ako nagmamadali, sabi ni Drake, na para bang hindi big deal, ang sinabi sa kanya noong date nila. Samantalang hindi siya pinatulog ng mga sinabi nito. Tapos dito ay parang hindi big deal. Sir, ang totoo niyan, ay hindi ko kayo maintindihan. Trip niyo po ba ako? Maganda na iyong malinaw. Sumama ang timpla ng mukha nito, na tila hindi nagustuhan ang tanong niya. Napangiwi tuloy siya. Sa tingin mo sa pinagtripan lang kita, sa kabila ng lahat ng effort ko. Galit ito, at kita iyon sa gwapong mukha nito. Lahat ng sinabi ko sa iyo ay totoo, Arabella. Sumandal ito sa upuan, at matiim na tumingin sa kanya. Let me ask you something. May pag-asa ba ako sa'yo, sa oras na ligawan kita? Diretsyong tanong ni Drake, nang hindi kumukurap. Naumid ang dila ni Arabella. Hindi makapaniwala na nakatingin lang siya rito. Tama ba ang narinig niya? May balak siyang ligawan ng amo niya. Tulala si Arabella, habang nakatingin sa kisame ng kwarto niya. Hindi mawala sa isip niya ang sinabi ng binata. Paano niya sasabihin, na hindi niya gustong magpaligaw? Masyadong malayo ang agwat nila sa buhay. Mayaman ito, samantalang siya, ay mas mahirap pa sa daga ang buhay. Saka maraming dahilan, kung bakit hindi sila pwede. Pero gustong gusto ko talaga siya. Parang baliw na nagpagulong-gulong siya sa kama. Paano ba ito? Hindi talaga sila pwede. Hinding-hindi talaga. Maaga si Arabelle na nagising kinabusakan. Kumunot ang noo niya, nang may maamoy na mabango. Teka,
Kailan pa natutong magluto ang amo niya? Nagmamadali siyang nagpunta ng kusina. Kailan ka pa natutong magluto, sir? Nabitin sa ere ang sasabihin niya. Hindi si Sir Drake ang nagluluto, kundi isang magandang babae, na para bang angel na nalaglag galing sa langit. Oh hi, Arabella. Nakangiting bati nito. Kilala siya nito. Sino ba ito? Paano ito nakapasok? Hindi ba nasabi sa'yo ni Miss Flor, ang pagdating ko? Mukhang nagulat ka kasi, nakangiting tanong nito. Sa pananalita pa lang ay mukhang mabait ito. Kung ganoon, ay ito ang sinasabi ni Miss Flor na parating. Akala niya ay kahapon pa. Dumating ba ito ng madaling araw? I'm Bianca. Nice to meet you, Arabella. May ngiti sa labi na inilahad nito ang palad sa kanya. Nice to meet you din po, Ma'am Bianca. Kinuskos niya muna ang kamay sa damit, bago tinanggap ang palad nito. Napakalambot naman ng kamay nito. Parang nahihiya siya sa kamay niya, na may mga kalyo pa. Don't call me ma'am, Bianca na lang. Parang nagliwanag ito sa paningin niya. Meron pa palang ganitong klase ng tao. Mayaman, maganda at mabait. Sige po, Bianca. Wala ngang ma'am, pero may po, naman. Mahina itong natawa. Ganito ba ang tawa ng babaeng mayaman? Mahina, at magandang pakinggan. Parang di makabasag pinggan. Teka, kaano-ano naman kaya ito ng amo niya? Wala namang nobya ang amo niya, kaya imposible naman na girlfriend ito ni Drake. Pinsan kaya, tita. Imposibleng tita, masyado kasi itong bata, para maging tita ni Drake. Sa tingin ni Arabella, kasi ay nasa 25 pa lang ito. Bakit kasi hindi pa sinabi ni Miss Flor, kung kaano-ano ito ng amo niya? Akala pa nga niya ay lalaki, pero babae pala. Magandang babae pala. Tinulungan ni Arabella, na magluto si Bianca. Hindi niya mapigilan ang hanggan nito. Bawat galaw nito, ay puno ng pag-iingat. Dalagang Pilipina talaga. Lutuan mo si Drake ng ganito, 2 beses sa isang buwan. Paborito niya kasi ang kare-kare. Wag na wag kang maglalagay ng chili, sa kahit anong pagkain niya, dahil hindi niya gusto, ang mga maanghang na pagkain. Habang nagsasalita si Bianca, ay nakikinig lang si Arabella. Ang dami nitong alam tungkol sa amo niya. Ganito ba kalapit ang dalawa sa isa't isa? Arabella, natauhan siya, at tumingin kay Bianca. Sorry po, ano nga po ulit iyon? Nilagay ni Bianca ang buhok, sa likod ng tenga. Tinatanong ko kung ilang taon ka na. 18 po. Bakit nagtanong nito? Tumanggo-tango si Bianca. Nasa tamang edad ka na, pero masyado ka pa palang bata. Halata na may pagkaalangan sa mukha nito. Handa ka na bang magka-boyfriend? Natigilan siya. Wag mo nang pansinin ang tanong ko. Ganito talaga ako minsan, mapagtanong. Sabi na lang ni Bianca, nang mapansin ang pagkailang niya sa tanong nito. Lumiwanag ang mukha ni Bianca, habang nakatingin sa likuran niya. Drake, my love. Nanlaki ang mata ni Arabella sa narinig. Drake, my love daw. Nang tumingin siya sa likuran niya, ay kita niya na nakayakap si Bianca sa amo niya. At aaminin niya, gusto niyang hatakin si Bianca palayo kay Drake. Wala ka pa rin pagbabago. You're still handsome, as always. Tila kinikilitin na papuri ni Bianca, sa amo niya. Madiin ang bawat kagat ni Arabella, sa karne ng baka. Kanina pa siyang umunguya, pero hindi niya magawang lumunok. Love, pansin ko, parang may nagbago sa'yo. Turo ni Bianca ang mukha sa binata, at tinitigan ito na para bang gwapong-gwapo ito sa lalaki. Sa bagay, hindi niya ito masisisi. Ang gwapo naman talaga, ng demonyong amo niya. Tinusok ni Arabella ng madiin ang karne ng baka, at muling samubo, kahit may laman pa ang bibig. Nakangiti siyang nakatingin sa dalawa, pero ang totoo ay kanina pa masakit ang tenga, at mata niya. Stop it, Bianca. Just eat your food, and stop looking at me. Tila nauubusan ng pasensya na sabi ni Drake sa dalaga. Ngumuso si Bianca, at nakasimangot na umayos ng upo. Ang sandit mo talaga, di bale, kahit ganyan ka, love na love pa rin kita. Matamis na ngumiti pa ang dalaga, sa binata niyang amo. Nalunok ni Arabella ng sabay-sabay, ang karneng nasa bibig. Kanda ubo na ininom niya ang tubig, na nasa harapan. Love na love. Ano ito? Landian sa mismong harap niya.
Matapos sabihin, na may sa kanya. Arabella, ayos ka lang ba? Nag-aalala na tanong ni Bianca. Pero natigilan ito, nang makita ang nasa likuran niya. Hinahaplos lang naman, ng amo niya ang likod niya. Ramdam niya tuloy ang kilati, na dulot ng haplos ni Drake. Naman, ano siya kinikilig sa haplos lang? Ayos lang po ako. Simpleng sagot ni Arabella. Eat slowly, Arabella. Wala ka namang kaga. Ani ng binata sa likuran niya. Gusto ni Arabella, na ikutan ito ng mata. Sinong hindi mabibilawkan, sa landian yung dalawa? Isip-isip niya. Nang bumalik sa upuan ang amo niya, ay pansin niya ang pagiging tahimik na ni Bianca. Hindi na ito muli pang nagsalita. Nang tumingin siya rito, ay pansin niya ang kakaibang tingin nito sa kanya. Teka, galit ba ito? Seryoso kasi ang tingin nito, na tila ba pinag-aaralan ang galaw, at kilos niya. Arabella, di ba sabi mo, wala kang boyfriend? Biglang tanong ni Bianca. Uminom si Arabella ng tubig, bago nagsalita. Opo. Ayaw ko kasi muna mag-boyfriend. Wala pa sa isip ko ang mga ganyan. Bata pa po kasi ako. Pareho silang napatingin kay Drake, nang malakas na tumikim ito. What if tomorrow, you fell in love? Masasabi mo pa rin ba na ayaw mong magnobyo? Saka age is doesn't matter, Arabella, as long na nagmamahalan kayo. Tumaas ang kilay niya. Sir, pala desisyon ka. Sa ayaw ko pa nga mag-boyfriend. Saka anong age doesn't matter? Ikaw ba gusto mong pumatol, sa mas matanda sa'yo? Daming alam ni Sir Drake. Tumaas ang sulok ng labi ng amo niya. Nope, pero papatol ako sa mas bata sa akin. Nakangising sagot ni Drake, habang titig na titig ang mga mata, nito sa kanya. Muntik na naman si Arabella mabilawkan. Diyos ko naman. Tili ng utak niya. Ano ta? Bakit pakiramdam niya, ay siya ang tinutukoy nito? Namayani ang katahimikan, hanggang sa matapos silang kumain. Hindi na siya nagsalita pa, dahil baka may isagat na naman, ang amo niya at isipin niyang para sa kanya na naman. Nagulat si Arabella, nang may tumabi sa kanya, habang naghuhugad siya. Si Bianca, tulungan na kita. Naku, wag na po, magalang natanggi niya. Pero hindi ito nakinig. Talagang tumulong ito, sa kanya sa kabila ng pagtanggi niya. Pagkatapos nilang maghugas, ay kumuha si Bianca, ng 2 lata ng juice drink sa ref, at iniabot sa kanya ang isa. Hindi ni Arabella mapigilan ang mailang, nang mapansin na nakatingin ito sa kanya, ng seryoso habang umiinom, katulad kanina nang kumakain pa sila. I really love Drake, Arabella. Siya lang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Sabi nito habang nakatingin ng diretso sa kanya, na para bang tinitingnan ang reaksyon niya. Kinagat ni Arabella ang lobby, at nag-iwas ng tingin. Bagay po kayo, sagot niya. Pero bakit masakit sa dibdib? Ito ba ang tinatawag na selos? Pero bakit naman siya magseselos? Nakita niya ang pagngiti ni Bianca, na para bang natutuwa. Well, tama ka nga. Bagay kaming dalawa, ani Bianca, at ngumiti ng nakakaloko sa kanya. Bakit parang nang asar ito? Hindi na siya nagsalita, at ininom na lang ang hawak na juice. Kinagat niya ang lobby, para pigilan ang sakit na nagsisimulang lumukab, sa dibdib niya. Bakit may Bianca, sa buhay ng amo niya? Ayon sa nalaman niya, ay wala naman itong girlfriend. Walang asawa, at walang nililigawan, dahil hindi nga ito halos lumalabas ng mansion. Sino si Bianca? Hindi kaya fiancé ito ng amo niya? Katulad sa mga napapanood niya. Bianca, ano kasi? 1,000,000 lakas na loob, ang nilunok ni Arabella bago nagtanong. Ano ka ba ni Sir Drake? Kabado niyang tanong. Ngumiti ito ng matamis sa kanya, kaya lalo itong gumanda. Kung ano ang nasa isip mo. Makahulugan na sagot nito. Naguluhan siya. Kung ano daw ang nasa isip niya. Ang labo naman nito sumagot. Ano ito? Pinoy henyo lang. Hulaan. Ganon. Naiwan si Arabella na naguguluhan. Bahala na nga. Basta hindi na siya magpapaapekto bukas. Nasabi ni Arabella sa sarili. At dito na po nagtatapos, ang 11 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata.